Primero na ko pangutana, ningon si Father Darwin nga the Bro, kung church, maaari magtagalog ka na lang bro kasi Tagalog kasi karamihan. sige. Ah, Sabi ni Father Darwin, the church is orphan without Mama Mary. Agree mo tanan na Yes, bro. Yes, bro. Without Mama Mary, walang Jesus Christ. No, wait. The question is specific. Nalamata, Mama Mary, wamatay problema na nga si Mama Mary is the mother of Christ. What question na? This is already a different identity. Mama Mary is a different identity of Christ, di ba? So, gigamit sa Ginoo si Mama Mary nga ipanganak si Jesus Christ. Now, niingon si Father Darwin nga ang church, kita man na, no? Kita man na ang church. The church is orphan without Mama Mary. Pangutana na ko, agree man ka, Bro Jando. Can you explain to me? Bro Jando. Yes, in theology kasi bro, ako ang sagot niyan bro. Sa theology kasi si Inang Bering Maria ay ina ng mga Kristiyano yan. Kaya magiging orphan ka talaga pag wala si Inang Bering Maria sa iyo. Halimbawa, ito ang theology kasi niyang kapatid no in John 19. Ang aral kasi ng mga theologians nito lalo na sa simbahan, unawain mo ito si Juan dito ay nagrerepresenta sa Kristiyano. Okay? Basahin natin ang John 19 25-26. Okay? Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina. So, kanyang ina si Inang Bering Maria at ang kapatid nitong babae, si Maria na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad, itong alagad na ito bro, hindi lang ito tumutukoy kay San Juan. Kasi ang nandyan yung alagad na yan is San Juan yan no? Si John the Beloved. Yung alagad na yan, kung magbabasa ka ng mga commentaries ng mga scholars, lalong-lalo na sa Catholic theology, ang alagad na yan ay pangkalahatan yan, hindi lang yan si Juan. So, si John the Beloved, simbolo siya ng buong simbahan. Kaya sabi ni Panginoong Jesucristo dito na nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, "Ginang, narito ang iyong anak." Si John the Beloved ang sinabihan niyan, pero representation si John the Beloved sa buong iglesia. Okay? At sinabi niya sa alagad, narito ang iyong ina. So, the very moment na ibinigay ni Panginoong Jesucristo ang kanyang ina sa kanyang alagad, meaning sa simbahan yan. Okay. No? Mula noon, pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay ang ina ni Jesus. Kaya nga kung sa history, babasahin mo sa history, hanggang mamatay si Inang Bering Maria, dala ni John the Beloved ang ina ni Jesus. At yun, according sa theology, Catholic theology, kahit mga ibang scholar bro, kahit hindi sa Catholic scholar, yan ang kanilang explanation dyan, ang kanilang theological opinion. No? Kaya nga sabi ko sa theology. Sorry. So, yes. wala si Mama Mary. Tagalogin mo. Pag wala si Mama Mary, orphan lang church. Yun ang ibig sabihin. Parang, yes. Kasi, yes, Brother Wendell. Tama. Orphan talaga ang simbahan kung wala si Santa Maria dahil alam naman natin, Colosas 1:18, the church is the mystical body of Christ. And Mother Mary is the mother of Christ. So, hindi hiwalay ang simbahan at ang ulo na si Kristo. Si Santa Maria, ina ng ating Panginoong Jesucristo. Ang ating Panginoong Jesucristo ang ulo sa iglesia. Ang iglesia ay katawan ni Kristo. Colosas 1:18. Ang problema sa ibang pananampalataya, ulo lang ang tinanggap, pati ang mahal na Birhen Maria di matanggap. So ang resulta, orphan talaga ang ibang pananampalataya dahil ulo lang walang katawan, manananggal ang resulta. okay, sige.
Sa ibang pananampalataya yan. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, Brother Wendell, the church is the body of Christ. And mag-umpisa muna tayo sa di ba? Umpisahan muna natin sa asawa, di ba? The head of the wife is the husband, and the head of the husband is Christ, and the body of Christ is the church. Kinsa man day ang ulo ni Kristo? Ang Diyos. Dili si Mama Mary. Hindi naman, iba yung tinakbo ng questioning mo. Kasi wait lang, nag-point ka sa authority. Sa in relational authority, mas head talaga ang ama ni Kristo kasi father nga siya eh. Kasi Ang tanong mo lang, orphan. Ang tanong mo lang, walang kinalaman yon sa pagiging head ng father kay Panginoong Kristo in relation. No, in relation, relational status. Magkaiba yun sa, wait lang bro, magkaiba yun sa papel ng Inang Birheng Maria. Magkaiba yun sa papel ng Inang Birheng Maria. Ang ginawa mo, false dichotomy. kasi Sinarias, gusto mong parihasin ang status ng Inang Birheng Maria sa estado ng Diyos. Hindi. Si Inang Birheng Maria kasi, the question is, sinabi ni Father Darwin na the church is orphan Orphan without nga. Mama Mary. orphan ng church, bro. Sige. Para sa akin, never na magiging orphan ng church. Hindi, tanungin kita para maunawaan bakit orphan. Hindi, ito muna bro. Great Commission, bro. Wait lang, mamaya na yung Great Commission kasi hindi doon. Great Commission mo na, bro. Mamaya na yan. Mamaya na yung Great Commission kasi mali-mali yung pag-dispense mo sa Bible. Ang pinaka-point ni Father Darwin dito sa John 19, ito talaga ang theology ng Catholic. Of course, alam ni Father Darwin, pari yan eh. No? O kung ito tatanungin kita bro tatanungin kita dito. Babalikan ko yung John 19. Sangayon ka ba dito, no, na ang ina ni Jesus, sangayon ka ba dito, ang ina ni Jesus ibinigay niya sa kanyang alagad? Ibinigay? What do you mean ibinigay? Yung Ipinagkatiwala. Ito. Nang makita, basahin ko muna. Sige. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, Ginang, narito ang iyong anak. At sinabi niya sa alagad, narito ang iyong ina. Mula noon, pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay ang ina ni Jesus. Ibig sabihin, ipinagkatiwala ni Panginoong Jesucristo ang kanya. Makinig ka muna. Hindi ka moron makinig ka muna kapatid. No, kasi tatanungin kita para maunawaan mo yung point ni Father Darwin kasi Katoliko ba ito? Katoliko. Hindi. Katoliko kasi, nagtatago lang. Brother Wendell, hindi yan Katoliko kasi dati Katoliko. pag nag-live ako sa pag nag-live ako sa Straight to the Point, lahat ng mga commentary niya is against Catholic. Ang tunay na Katoliko, hindi tayo titirahin. correct. Sabihin, Muna sayop mo. Ang tunay na Katoliko, dili ko numutira. Naigingos Pablo ha, Acts 20 verse 28 to 31 ha. Katoliko lagi ko, pero nagbantay ko sa suod simbahan. Muna sugo ni Pablo. Ang sugo ni Pablo na yung mga false. Magtagalog ka kasi hindi mo maunawaan. Wait lang muna, Brother Andre ha. Bro, saan ka na diocese, bro? Nakos Tagalapu-Lapu man ko. Cebu. Sino ang parish priest ninyo? Parish priest, dagadagdan man naman to yung murag. Dagan. Isa lang ang parish priest. Daw di dagan. parish priest. Isa lang ang parish priest sa Lapu-Lapu. Kung regular ka nagsisimba, bro. Hindi na kayo interested. Ah, Naman tayo mga hindi ka Katoliko talaga. Sa una, sila Father Bobby. Sabi ko sa inyo eh. So kung Sabi ko sa inyo, Katoliko di ba? ka, alam mo ang parish priest. At ang parish priest ay hindi yan marami. Isa Isa lang yan. Yung kasama ng parish priest, vicar Parish vicar yan. yun. Parish vicar yan. Correct. So, Dili na isa lagi lang ko ang parish interested. priest. Hindi na lagi ko interested. Hindi siya interested, Brother Wendell. Hindi nga Katoliko. Talaga. So question, Brother Wendell, hindi siya interested. Question, Catholic lagi kapatid, ko. bro, Oh. question ko sa'yo, kailan ka hindi naging interested? Wala na ko interested kinsa ng parish priest. Kailan Diba? ka naging hindi interested?
Wala lang ako kibaw kada sa ako. O di matagal ka nang hindi Katoliko. Matagal ka nang hindi Katoliko. Dili naman na irrelevant naman ang akong point is naigiingon si Pablo sa Acts 20 verse 20 to 31 nga nag-warning siya nga naa sa sud sa simbahan ang lobo. Naay mga So, nagbantay ka. So, ibig mong sabihin, binantayan mo yon. Okay, ito ang question ko sa iyo. Diyan sa sinasabi mong gawa 20-28-31, sino ang sinabihan diyan, mga obispo o hindi? Sino ang pinagbabantay? Ang church lagi na ang gisabihan. Sino ang pinagbabantay diyan, mga obispo o hindi? Ang church lagi na. Dili na ingon Church ka? pagbantay. Hindi, Ang church ka ba? obispo, binababantay dyan. Ano ka ba? Obispo ka? Ikaw ba ang magdidetermine? Ikaw ba ang magdidetermine kung sino yung tinatawag na tao asong lubo? Ikaw ang magdidetermine? Ang simbahan? Basahin ko gawa 20-28. Ang dating Biblia. Wala tayong kinalaman diyan ng obispo ang sinabihan diyan, hindi naman tayong simbahan. Membro tayo ng simbahan. Ano ka ba? Pakibasa ba na dyan, Reg? Anong ibig mong sabihin sa simbahan pati ang membro? Membro ka ng simbahan. Pero ang sinasabihan dyan na mga obispo, authoritative yan. Wala tayong authority over sa kanila. Dili ka membro sa simbahan. Asa pa ka na membro? Sa simbahan galita, membro rata sa simbahan, dili kita ang taga Dumala. Basahon nato ni. Gawa 20-28. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang dating Biblia. ang dating Biblia. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo, hindi mga membro. Sige. Sige. Upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kaniyang sariling dugo. 29. Okay. Aking talastas na pag-alis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo na hindi mangagpatawad sa kawan at magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo. Ninyo dyan mga obispo. Makinig ka kasi hindi ka obispo. Wag kang ano. Ang mga taong magsasalita ng mga makinig ka muna bro para maunawaan naman ng mga manonood. No? Para hindi tayo magagulo dito ba? Mga nagsasalita pakinggan mo nung maigi ang tono ni San Pablo. Una, mga obispo ang kanyang pinuint dito. So sabi niya magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo, ibig sabihin mga obispo 'yan. Ang mga taong magsasalita ng mga bagay na masasama upang mangagdala ng mga alagad sa kanilang hulihan. Kaya nga kayo'y mangagpuyat kaya nga kayo mga puyat na alalahanin sa loob ng 3 taon ay hindi ako naglikat sa gabi at araw ng paalala sa bawat isa na may pagluha. Tapos sa 32, anong sinabi niya? At ngayon ipinagtatagubilin ko kayo sa Diyos. At sa salita ng kanyang biyaya na makapagpatibay at makakapaggabay sa inyo ng mana sa kasamahan ng lahat ng mga pinapaging banal. So, wala ka nag-address sa church? Sa church ganing, authority sa church. Brad John Ray. Sagot ka mga obispo. Brad John Ray. Yes, Wendell. Ito lang, tanong ko, dahil nagtatago siya talaga sa sarili niya at ng pagkakatoliko siya, no? At nag-claim talaga, no? Tandaan natin, Juan 8:44, ang ama ng kasinungalingan ay demonyo. Pero nagtatago siya na katoliko siya. Problema na nimo, bumutuon ako. Bilang Katoliko, sige. Dahil Katoliko ka, ngayong araw na ito, anong santo ang piyesta? Araw-araw na to, magpiyesta. Isa lang na santo na ipinagdiwang natin ngayon na piyesta. Sa araw na ito, sa araw na ito. Celebrate na mo rin. Kasto bang pista santo ninyo? Hindi. Ngayong araw na to. Wala lang ako kibaw. Kaya dili bang ko ingon good nga kuhan kayo. Yung bitaw ko din na nakatoliko. Ito Brad Jando. Dahil nagpagkatoliko siya. Ito. Hindi na nga nagsisimba So, kung sa mga meaning simong simba, Brad. Ito pa. Sandali. No? Ito pa. Tinanong ko ang Paris Place, di niya alam dahil marami daw ang Paris Place sa kanilang lugar. Isa na lang.
sino ang Vicar General ng Cebu? Archdiocese of Cebu. Ayan. Saan ba to? Di ba na ko trabaho taon? Uy, naunsa. Ah. Utana. Alam naman. O na diya. Alam naman. O na diya. Imagine, Dili Katoliko Hindi. daw siya. Pagkatapos ni Vicar ang General, hindi alam. Ang problema nyo, mangutana ko, na kay pangutana, Sige, isa di. Hindi, Bro, kasi, bro, kapatid. Hindi. mutira mong personal. Dapat. Hindi, kasi, Dapat. Hindi, taga Cebu siya. Brother Junre. Brother Junre, si ano kasi, si Randall Canton, taga Cebu. So dapat alam niya. Alam ko nga hindi ako taga ganito, Cebu Barjando, sabi niya, personal no siya. Hindi ka namin pinopersonal, kapatid. Kasi, lahat kasi na pumapasok nito, inaalam namin, bro, saglit lang, bro. Bakit namin, bro, makinig ka muna, bro, makinig ka muna. Kaya lang, kasi sinasabi mo kasi, pinipersonal ka, makinig ka muna. Kaya namin Barjando, i-mute mo muna sa Barjando. I-mute mo muna siya. I-mute mo muna saglit. Sige, i-mute ko muna saglit kasi Hindi nakikinig eh. Oo, Wag mong go ahead. Huwag mong sabihin, kapatid, na ikaw ay, yes, Brother Wendell. Di na siya makinig dahil nadiskubre na Oh. hindi pala Katoliko. Hindi siya Katoliko. Imagine, kung ikay Katoliko, simple lang Katoliko, kilala mong Vicar General ng Correct. Diocese. Mm. Di, Paris Priest. Di Kahit alam. Paris ang dami daw. Sabihin niya, Katoliko ako. Oh, kahit sabihin, Brother Wendell, give him the benefit of the doubt na hindi niya alam yung parish priest kung sino. Pero kung doon sa sinabi mo na marami, ay, delikado yon. Hindi pwedeng marami ang parish priest. Pwedeng hindi mo makilala ang parish priest mo kasi hindi ka nagsisimba. Pwede yun. Pero pag sinabi mong marami sila, grabe ka naman, Katoliko ka, hindi mo alam ano ang parish priest, isa lang yan. At saka ganito, Brejando, bakit ko siya pinakamute? Bakit ko muna siya pinamute? Kasi, pinipersonal na siya. Hindi ka namin pinipersonal. Tinanong ka, anong sekta mo? Sabi mo, Katoliko ka. Kaya, inaalam namin. Para alam namin kung ano yung pinanghuhugutan mo. Ba't ganyan ka? Imposible Katoliko ka eh. Imposible Katoliko. Imposible Katoliko ka. Wag kang tawag dito, wag kang magtago or wag kang maglay ba, wag kang magsinungaling. Kasi walang luna, no, walang puwang ang sinungaling sa langit. Bakit nagsabi siyang Katoliko, Bro Jundri? Kontra siya sa aral ng Katoliko. Kaya nga yun na nga ang problema eh. Kung Katoliko ka, pwede pang mayroon tayong doctrinal differences sa pag-unawa, katulad ng mga taga CFD Cebu na hindi sila naniniwala sa God dito. Pwede yun. Pero never nilang inaatake ang Mother Mary, walang ganun, kapatid. Ano ka ba? Bakit mo inaatake si Inang Bering Maria? Siya mismo ang natamaan sa ikalawang Korinto 11:15. No, basahin mo ba dyan do? Nagpakilala siyang Katoliko. Unang Korinto 11:15. Unang Korinto. 2 Korinto 11:15. Oo, yung yung peking obispo. Ikalawang Korinto 11:15. Ito sabi dito. Ganito sabi, hindi malaking bagay nga na ang kanyang mga ministro naman ay magpakunwari na waring ministro ng katuwiran ng kanilang wakas ay masasang-ayon sa kanilang mga gawa. Sa 14 bro, sa 14. 14. Akala ko 15. Okay, sa 14, at hindi katakataka sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Ayun. At saka ba dyan do, bago mo siya i-unmute uli bro, ipa-direct question mo siya at sagutin natin ang question niya. Huwag na siyang kung sa baga, mga tarungan kasi nagtanong lang siya. Sige, bigyan mo sa kanya dyan do, ipatanong mo. Okay. Bro, itatanong ko lang, Brother Randall, naniniwala ka ba na si Mama Mary is the Mother of God? Pakisagot mo, bro. Brother Randall, paki-unmute mo na, Brother Randall, paki-unmute. I-clarify ko lang. Brother Randall, naniniwala ka ba na si Mama Mary is the Mother of God? Si Mama Mary, Mother of God, in the sense that Jesus Christ is God. Tuo man ta na nga si Jesus Christ is God. So Mama Mary, Mama Mary, is the Mother of God. Mother of God. Jesus Christ is God, man. Okay, Diba? go ahead. Okay. Karon. Question. Ato sang basahon. Ay siya kung
Naghana sa ninyo mubira diretso eh. Ako mami, gipangutanan ako mami, lumad Katoliko, wapod sa kaila siyang kuan, wapod sa kaila sa parish priest dire. Ako mami, lumad Katoliko. Walay simba po ni mong mami, tudloy nagsimba. Pero may nagsimba daon sa ka. Imposible. Kadali po mo judge, papud mo diretso. Imposible. Oh, sige, Imposible, sige, bro, sige, kasi sige, kung sige, kung, sige, kung sige, yung sige, mama sige. mo nagsisimba yan, unang bungad ng misa, sasabihin kung sino ang celebrant ng misa. Ano ka ba? Tapos hindi makikilala ng mama mo? Ay, walang celebrant bro. Maliban siguro yung mama mo bingi. Hindi na ba yung mama mo? Ang celebrant ay mao jud na Paris ay. Ipangutanan nila ako mami, ako mami dire. Imposible naman, bro. Sa matag Domingo, imposible naman. Sa matag Domingo, hindi Paris priest ang nagmimisa. Imposible yun. Isa si Father Tungol. O kailan man lagi? Father Tungol. O kailan man lagi? Oh, Father Tungol. Oh, Di na- nalibog pa siya to, primero. napahiya ka tuloy sa mama mo ngayon. Oh, sige pahiya. Ano ba pahiya ba sa kong mama? Naunsa ka? Pahiya ko. Kaya kailan siya ako, di naman ako trabaho na. Interested pag ko kisa na. Musimpa ka. Ay, malidugay nakagiundang sa Katoliko, di nakakatoliko. Katoliko Tagalog, lagi ko na. please. Unsa ka na boy? Magbuot Tagalog. ka dabagay Katoliko. Pagkautan ako na tanang Katoliko, kailan ba sila mga paris niya be? Katan mga Katoliko, kanalas pa buwangan karon be. Anong atakihin na ni mo sinang Bering Maria kung Katoliko ka? So og mingon de ka, wa ko kailas paris priest, dili na ko Katoliko. Nga, Isa na. Okay, ingon sa Kasantos. Kung magpadayon ka sa pagpakasala, ni undang na ka sa pagkakatoliko. Si Pablo pa kasalan, undas pa Katoliko. Mumaliging mo Santos na to. Huwag ka kabalo diyan na. Si Oo. Unsa to? Kabalo diyan na. Unsa to? Kung nagpatumang ka sa pagpakasala, niundang ka na sa imong pagkakatoliko, muliging sa Kasantos. Kung magpa-undang ko sa akong pagpakasala, Kung nagpatumang, nagpadayon ka. Tagalogin mo nga, bro, Jun Reedy. Oh, sabi ng isang Katoliko natin, ang sino man na patuloy na gumagawa ng kasalanan ay huminto na sa kanyang pagkakatoliko. di na tinuod oy, naunsa ka na tao no. Mas ano ba ni Kasantos de? Ang kanila ba Christianity nabuak na ba ni napoy Mas orthodox na matalino ka pa pala sa santo. Talino, wow, kumingon na. Ako na ako pangutana. Santo ang nagsabi niyan. Santo, guided by the Holy Spirit yan. First na ako pangutana, nagtaasa na to, kuto na mo. Sige, pangutana, magtanong ka, Tagalog, itagalog mo. Sige, ito nga yung tanong ko, di ba? Sabi kasi ni Father Darwin, ulitin ko ha, the church is orphaned without Mama Mary. Ako, disagree ko na. Kaya nabasa ba na ko ang Great Commission? Tanawa ko nabasa ang Great Commission. Wait lang nga. Kasi wag mo natin sa diyan mo natin sa tanong mo, pinaliwanag ko na, wag mo akong sapawan na. Saan mabasa yung Great Commission? Saan mababasa yung Great Commission? 1928, Matthew 1928. Sige. Sa Matthew 1928, bro, walang sinabi diyan na si Inang Bering Maria ay basahin natin na. Basahan lang, bro. Basahan lang, bro. Dugaya sa kabasa, eh. Sige, pag-explain. 2820 pala, 1928 tuloy. 2820. Basahin natin 2820. Na ituro ninyo sa kanila ang kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Sa Great Commission. Ganun na orphan man ng church. Ganun na orphan man. Turo ni Panginoon. Na orphan nga. Si Hesus Kristo man di ay, magay ka na to, hantod sa wait lang kahanturan. Ay, wala ka nakasabot. Wait pa rin dyan, ang point, makinig ka. Hoy, makinig ka muna, kapatid. Ano pangalan niya ba dyan, Randel? Bro, Randel. Bro, iupo muna siya, bro. Ay, iupo kasi gusto. Nagtanong ka, alila, maulila ka. Orphan, ulila. Wala, mauliliwa na itagwas Mama Mary, namas Kristo. Galing ipaliwanag na ako na sa imo, ay iupo mo muna sa balijan do para kasi ikaw nagtatanong ka, ayaw mo ng explanation. Ano ka ba, makinig ka sa explanation. Okay? Ang Great Commission, pahayag sa kanyang mga apostol, ituro ang lahat ng kanyang turo. Ano ang turo ni Kristo pagdating sa kanyang ina at sa kanyang alagad? Pinapatanggap ba si Inang Bering Maria sa kanyang alagad? Tandaan mo, sinabi ko na sa iyo, in Christian theology, pag sinabi mong theology, the interpretation of the church according to the Bible, yan ang theology. Pag-aralan mo rin yan. Ano ang teaching ng church? Si Inang Bering Maria, yung alagad na yon, hindi yung simisinto lamang kay John the Apostle. Ang alagad na yon, representation yun sa church. Ang sabi ni Christ, ito ang iyong ina, ito ang kanyang anak.
Pinatanggap ng Panginoong Jesucristo ang kanyang ina sa kanyang alagad, meaning sa church. Tapos ang alagad naman tinanggap yung kanyang ang nanay ni Jesus, tinanggap. Ngayon, kung hindi ka kung ang theology mo nakafocus doon sa Great Commission, bakit hindi mo tinatanggap si Inang Biring Maria bilang ina ng simbahan? Sige nga, bakit hindi mo tinatanggap si Inang Biring Maria bilang ina ng simbahan? Sinabi ng Panginoong Jesucristo, anak, ito ang iyong ina. Tandaan mo ang sinabi ni Kristo, anak. Yung anak, refer sa alagad sa atin lahat. Ito ang iyong ina. Si Mother Mary, ginawang ina ng kanyang alagad. Pinapatanggap, tapos ikaw hindi mo tanggapin si Inang Biring Maria bilang Mother of the Church. Isipin ng maigi, yung alagad, tumutukoy sa simbahan yun. Tayo mga alagad tayo ni Kristo. Ano ka ba? Tumutukoy sa alagad ang simbahan, ibinigay si Inang Biring Maria. Brother Junre, Oh. ma-clarify ko lang kay Randel. Bro Randel, Ano ba naman ito? Bro Randel, mari ko marinig ang reason mo bakit sinabi ni Jesus Christ kay John na narito ang iyong ina. Ano yung meaning nun? Meaning? Oh, anong meaning nun? Sinabi niya kay John, narito ang iyong ina. Anong meaning nun? Okay ba, bro? No, wala ko. Yan pala, di makinig ka sa turo ng simbahan. Kasi Wala bro, alam ang sabi kasi ni John Ray kasi, doon binatay. Dahil si Okay. John is the representative of the church, and then si Mama Mary, sinabihan niya, narito ang iyong ina. Pero sabi mo kasi, tutol ka. Bro, Turo ba, bro? Bro, turo Bro. ba? Ay, teka muna. Turo Sige. ba sa Iglesia Katolika na si Mama Mary ay hindi mother of church? turo ba sa Turo ba sa Iglesia Katolika na hindi si Mama Mary ang ina ng Iglesia? turo? Oh. Panudlo ba sa Iglesia Katolika nga si Santa Maria dili mao ang inahan sa Iglesia? Turo ba sa turo siguro na sa church, no? Na mga na may mga traditions ba? saan mo binatay yan, bro? Kasi Brother Jando, nagsasabi ko dito. Brother Jando, hindi turo naman- daw yun. Brother Jando, sumangayon siya sa tanong mo na turo ng simbahan na si Inang Biring Maria ginawang ina ng simbahan. Turo yan. Question. Ano maguni? Hindi, sangayon ka bro eh. Sangayon ka ba sa tanong ni Brother Jando? Tanungin ko muna ulit. Sangayon ka ba sa tanong ni Brother Jando na si Inang Biring Maria? Bro, makinig ka muna sa tanong ni Brother Jando. Pakinggan muna natin si Bro Randel. Ito lang muna, Brother Mendel. Sangayon ba siya? Salamat, Brother. Bro Randel, sangayon ka ba sa tanong ni Brother Jando na sa turo ng simbahan, si Inang Biring Maria ay mayroon siyang tawag dito yung ano tawag diyan yung titulo na Mother of the Church. Sangayon ka diyan? Kung mao na gitudlo sa church, kasi Mother Mary ang Mother of the Church, Oh. dili ko ayon na. No? Nga mo na say Mother of the Church. Kung mao na gitudlo sa simbahan, I don't know kung mao na gitudlo or dili. Di ba? Pero Tudlo man lang sa simbahan, bro. Tudlo man lang sa simbahan, bro. O turo ng simbahan yan. Bro. Hindi ka o yun. O paano kung hindi ka kung hindi ka sangayon sa simbahan, paano itong sa Lucas 10:16? Ang sabi ni Panginoong Jesucristo ganito. Paano yan ngayon? Kung hindi ka o yun sa turo ng simbahan, paano to sabi ni Panginoong Jesucristo? Sinasabi ni Jesus sa kanyang mga alagad sa simbahan, ang nakikinig sa inyo sa simbahan ay nakikinig sa akin. Ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin at ang nagtatakwil sa akin ay nagtakwil sa nagsugo sa akin. Sabi mo, hindi ka makikinig sa simbahan. Hindi mo pinakinggan si Panginoong Jesucristo. Paano mo ilalagay ang sarili mo? Sabi gitudlo ka nagigisulti si Kristo na nga si Mama Mary, Mother of the Church. Turo nga ng simbahan. Sabi nga ni Panginoong Jesucristo na ang makikinig sa simbahan, ang makikinig sa simbahan sakto niya eh. yun na nga, John 19:25-26, sabi niya sa kanyang simbahan. Pagkatanood ka ha. Ningon na po si Brother Darwin. Nga dili ta pwede magsupak-supak sa papa kay kinsa man ko mo supak-supak sa papa. Kinsa man ta mo supak-supak sa papa.
Ay, hindi mo pala alam ang turo ni San Pedro? Diba sa pamilyo sa Kaya nga, kaya mingon na ko wait lang, ha? ang iba ba kung gusto o kung say turo sa simbahan mo dawat na lang ko. Di ba? Mo na parehas mo utok ni Padre Darwin. Nga dili ta mo supak-supak sa papa, dili ta mo supak-supak kung siya tudlo sa simbahan. hindi mo pala alam ang turo ni... Paminaw sa niingon si Padre Darwin nga di ta mo supak-supak sa simbahan, di ta mo supak-supak sa Santo Papa. Kay magisterium na sila, di ba? Karon, kinsa man ko, ingon si Padre Darwin, kinsa man ko mo supak-supak sa Papa, kinsa man ta mo supak-supak sa Papa. Karon, og sayop na ito sa Papa, di ka mo supak-supak kay. Kailan naman makakapagturo ng mali ang Papa? Kailan magpagturo ba ito? Ala, hindi pala alam nito. Hindi pala alam nito ang... So, tananday nga turo sa Papa, sakto na para nimo. Abay, natural! Anong sabi ni? Noong kaluoy good taon ni mo bro. Itanawan niya ang unsay. Isa, isaan ni Kristo. Ano ang makinig ka muna. Ano ang pangako ni Panginoong Kristo sa iglesia? Grabe ka, nakakaawa yung ano mo. Makinig ka, ano ang pangako ni Kristo sa iglesia? Makinig ka muna. Bakit hindi nagkakamali ang simbahan na pinamumunuan ng Santo Papa? Makinig ka, ano ang pangako ni Kristo sa kanyang simbahan? Dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang Espiritu Santo ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili sa inyo. Ibig sabihin sa simbahan, mananatili sa simbahan sa 26. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo. Sino ang magtuturo sa simbahan? Ang Espiritu Santo ng lahat ng bagay at magpapaalala sa lahat ng sinabi ko sa inyo. Paano magkakamali ang simbahan, kapatid, na pinamumunuan ng Santo Papa na ang nagtuturo ang Espiritu Santo? Paano magkakamali ang simbahan kung tinuturuan ng Espiritu Santo? Sige nga. Kitsa ni John rin, eh. Ikaw ni Yes, John, yes, ako to bro, yes. Luuyan mo, ako naluoy ko nimo. Na mas luoy ka. Ito, kikas Ginoo. Pe, pangatan-on ti ka pe. Ano, unsa naman ko? Ginoo. Ay, Ginoo ko. Tagalogin mo para makasabay ang mga Tagalog. Sabi ng Bible, ha? Sabi ng Bible, test every spirit because not all spirit is coming from God. Ang tao na nagsasalita para sa kanyang sarili, humahanap ng glory sa kanyang sarili, si Kristo mismo nag-ingon, ha? Dili na sugo sa Diyos. Kaya ang sinugo sa Diyos, nagsasalita at para sa kalawatian na nagsugo sa Kanya. Na, mingon ka. Imo kong ingnon. Ang question for one, kapatid. Paminaw sa tagay kong chance. Tagalogin mo. Sakto. Mingon ka nga wala na sayop ang turo sa Santo Papa? Sure ka? Pag sure niya, naunsa ka naman tao na. Tagalogin mo. Tagalogin mo. Paminaw sa. Tagalogin mo muna. Tagalogin mo. Tagalogin mo. Sabi ko tagalogin mo. Sige. Sabi ngayon sa Papa, ng Santo Papa. Ang same-sex couple. Mingon na Santo Papa, sabi ng Santo Papa, ang same-sex couple, pwede lang i-bless. Hindi ikasal, pero pwede i-bless. Ngayon, tingin mo, tama anong ang Santo tanong? Papa dyan? Tama. Paano laging tama? Anong meaning? Ano ang sinabi ng Papa? Bless o kasal? Anong purpose ng kasal? Ano ang tama? Ano ang sabi ng Papa? Blessing or kasal? I-bless. bless. Ngayon, question ko sa'yo. Yung blessing ba? Wait. Ang blessing sa mga makasalanan lang o sa mga matutuwid lang o pati sa mga makasalanan? Sandali muna. Bago tayo pumunta dyan, alamin muna natin kung ano yung meaning ng bless. Sige, i-search mo muna anong meaning ng blessing. Ay, sus, wag mo lang kung ano yung meaning. Alam natin ang meaning ng blessing. Ano ka ba? Ang question ko sa iyo, kapatid, makinig ka. Paminaw, bro, Jandre. Hindi. Itong diskusyon natin, hindi lang to for the sake sa ating dalawa. Amen. For the sake of the listeners also. Yes. So, kasi nagtanong ka sa aral, bro. Nagtanong ka sa aral about sa pahayag ng makinig ka muna. Basta saglit lang ba pa? Saglit lang. Papaliwanag ko sa iyo, ang blessing na ibinigay ng Papa, mercy blessing 'yon. Mercy blessing ang explanation ng simbahan 'yon.
Okay, Palusot na po. Sige, magpalusot. ala ka dyan kung ayaw maniwala. Pero, Ay, hindi ko maniwala yun. Ay, ang blessing. Bro, Aminin mo lang, para Papa. SSPX, Bless. SSPX na rin ang dating. hindi, gusto niya siya, gusto niya siya parang mag-paliwanag eh. Unsa lagi meaning sa SSPX ang blessing? dating niya. Ipakita sa mga tao unsa meaning sa blessing. Agoy, ginoo ko. Mura man taanig ko ano, mura man taanig. Blessing sa man day paghatag og grasya, paghatag og kuan sa tao. Ang Unsa ka ba? blessings para sa lahat, bro. Grasya rin Hindi nila naman yung para sa blessing. mga banal Kanang lang pagkaon, blessings. kanang Daghan kwarta, lagi meaning. blessing. Mamamadala gingon ko sa imo nga ang blessing nga gitulos sa tupapad sa mga couple same sex couple. Unsa lagi Mercy meaning sa blessing yan. I-search sa- Ano sa ka pala naman? blessing sa mga tao. Mercy blessings Ipakita yan, ba? bro, Ipakita para mas sa monitor maintindihan ba? mo. Ipakita sa Hindi monitor. na siya nakikinig Ipakita nyo eh, sa oh. monitor. Pinapaliwanag Ano ang natin. meaning ng blessing? Kasi sabi ng Tignan Papa mo. natin, sabi mo na ang Papa na Ay, hindi naku, nagkakamali, na never na magkamali, kasi sa simbahan, kasi ang alam mo pala, espiritu lang ng Diyos. Wala ka lang espiritu Bro, ng demonyo. wait lang. Bro, payag ka bro, bukas, balik ka bukas, ano Oo. kayo? Hindi. Magtalakayan kayo? Ngayon lang muna, ipakita mo muna Kasi yung alas meaning 10, ng bro, blessing. alas 10 na kasi bro. Gusto mo bukas, talakayan kayo? Oh, sinabi ko na sa iyo, bro, pag sinabi mong blessing, grasya ng Diyos ibinibigay ng simbahan. Ano ka ba? Hindi. Iba yung Basbas pa, basbas. Wait lang muna. Grace din yan eh. Wait lang Di muna, ba? puro tayo rito. Randel, payag ka, bukas, talakayan kayo bukas, ako moderator niyo. Medyo hindi ko lang alam ha kasi depende yan sa schedule ko kasi busy ako eh. Hindi Kasi ako mahirap kasi ako ganito na, eh. Nagtatanong ka kay Brother John Ray, sinasagot ka pero kinukontra mo yung sagot niya. Hindi. Kasi may sarili kang sagot. So talagang maingay talaga ang dating. It's either we disagree or agree. Agree or disagree lang naman yan eh. Di ba? Ngayon, kaya nga gusto kong sabi niya kasi, natatawa kasi ako sa sabi ni John Ray na Hey, hindi bro, na daw pwede magkamali ang church. Bro, Kaya sinabi wait ko, lang muna anong ha, wait meaning lang ng muna bro. blessing? Bro, wait lang muna bro. Babasahin muna ako dito patungkol sa inyong talakayan kanina. At gusto ko marinig yung panig mo patungkol dito, ano? Sabi, totoo ba ang sinabi ni Father Darwin na orphan ng Catholic kung wala si Mama Mary? Mm. Ito sagot. Ang sinabi ni Father Darwin na magiging orphan o ulila ang mga Katoliko kung wala si Mama Mary ay maaaring ipaliwanag sa spiritual o theological na pananaw at hindi literal. Sa pananampalatayang Katoliko, si Maria ay tinuturing na ina ng simbahan at ina ng mga mananampalataya. Sa pananampalatayang Katoliko Oh, lagi. kaya malalim ang kanyang papel sa buhay espiritual ng mga Katoliko. Biblikal na batayan, 1:26-27. Sang-ayon ka ba rito bro na turo pala ng simbahan Katoliko na si Mama Mary ay ina ng iglesia? Ay, itinuro eh. Pero hindi ako sanay. Ano ang tawag sa anak na Na walang walang ina? ina. Para sa akin, makinig Or ka, paano hindi? Hindi. Sagot Alin? mo na bro. Ano ang tawag sa isang anak na walang ina? Orphan o hindi? literal o spiritual? Bro, hindi nga literal Ina, sumagutin mo na. Hindi nga literal to Alin? eh. Ano ang tawag sa anak na walang ina? Hindi. Depende kasi yan eh. Ano nga? Ibigay mo bro. Wag ka Kung makinig ka muna. plain safe ka bro. Sagutin mo bro. plain Ano safe ang ka. tawag? Bro, Talagang hindi tayo magkakalinawan dito bro. Kung panay kontra ka, hindi mo naman sinasagot ang tanong. Correct. Ano lagi. ang tawag sa anak na walang ina? Anak Orphan o hindi? Teka. Ano mo muna? Ano ang tawag sa anak na walang ina? Orphan o hindi? Sandali muna. Bro, Ano ang tawag sa anak na walang ina? Orphan o hindi? Wait lang muna ha. orphan. Sige, orphan. Bro. Orphan na, sumasagot na orphan. Tama si Padre Darwin o hindi? Di, tama si Ano Padre Darwin. Ano ya? Tama si Padre Darwin o hindi? Tama si Padre Darwin. Si Mama Mary na yung mother sa church. Sige. Meron pa bang iba? Okay. Meron pa bang iba? Teka. Ay, nako, kawawa. Hindi. Wait lang muna, Brother John Ray. Kawawa. Sabi mo, si Mama Mary lang ba? Bakit? Meron pa bang iba? Hindi mo naman Kristo. Di ba? Sige. Katong Saan tinuro ng simbahan na si Kristo ay ina ng... Nagwali si Kristo. Paminaw sa... Nagwali si Kristo dito sa mountain, sa bundok, no? Hindi Nagkano yan Wow. Hindi yan ang tanong bro. Dumating si Maria, dumating yung mga kapatid niya. Hindi yan ang tanong bro. Ang Wait sabi lang. ng mga disipulo niya,
Jesus, nandito ang inyong ina, nandito yung kapatid. Ano Sabi ni sagot niya? Kristo? Ano sabi ni Kristo? Ano sagot niya? Sino ang aking ina? Sino Tapos ang ang aking karugtong, kapatid? ano karugtong? Ano ito karugtong ang nun? aking kapatid. Ito ang Ano- aking ina. Lahat Oh. ng nakikinig sa kanya at tumatalima sa kanyang salita ay aking ina, ay So, aking nakikinig ka kapatid, kay ay Kristo? aking Wait lang, kaibigan. Nakikinig ka kay Kristo? Wait lang, Brother Jano. Nakikinig ka ba kay Kristo? No. So ang ina na to, Nakikinig ka ba kay Kristo? Ang ina na to, si Kristo gina na to ina. Ala! Ala, hindi. Wait lang ha. Sino Si Kristo nanay. Sino ang nagsabi kay Juan? Bro. Sa Christianity. Bro Randel, sino ang nagsabi kay Juan, narito ang iyong ina? Sino ang nagsabi doon? Si Jesus Christ lagi. Nagsabi. Sino ang inang tinutukoy niya? Daghang ka nag-meaning bro. Daghang ka nag-meaning bro. Sino Ako ang inang pasabot, bro. tinutukoy niya kay Juan? Bro, wala ko yung pakialaman na. Wait lang. Ang imong gikuha. Bro, Brother wait lang Jando. bro, para Brother makita Jando, kung talagang totoo. Joker kayo yung tudlo Oh. kay si Kristo ang nanay. Wait lang ha. Bro, let us be honest ito bro ha, kasi nagmamarunong ka eh. Let us be honest dito sa talakayang ito, okay? Kasi humahabang oras kasi nagmamatigas ka, wala ka namang alam. Pakisagot bro, sinong ina ang tinutukoy ni Jesus? Bro, And the Jerusalem above. makinig ka is the muna. mountain. Bro, makinig ka muna. Kasi hindi tayo magkakaunawaan kung matigas ang ulo mo. Makinig ka muna, okay? Oh. Sinong ina ang tinutukoy ni Jesus kay Juan? Narito ang yung ina. Sinong ina yon? Si Mary lagi taon to eh. Mary, okay. Mary. Maliban kay Mary, meron bang ibang ina na kinikilala ang Katoliko na ina ng iglesia? Ina ng iglesia. Mingon ko kag ina ng iglesia. Church magunda siya. Wait lang Diba? muna bro. Wait lang muna bro. Kanina, inamin mo Para sa kanina. kuha, bro. Bro, Para sa wait kuha, lang. Bro, the Bro, wait founder lang of ba? the church is Bro, wait Christ. lang muna ba? Wala na ilain. Bro, wait lang Makinig ka muna. muna, bro Randel. Makinig ka muna, wag kang makipagsapawan bro Randel. Makinig ka kay Brother Jando. Makinig ka muna kasi hinuhuli natin. Ang akong question, Bro, wait is lang the muna church bro. the Hinuhuli orphan kasi without Mama natin. Mary? Bro, hinuhuli kasi natin yung ideya eh. Kasi panay-tanggi ka, panay-tanggi. Para makalinawan, ikaw ang pasasagutin ko. Kasi tatanggi ka, natural. Hindi ka tanongin kita, ba't ka tumatanggi? Ito sige. yan bro. Hmm. Kanina, tinanggap mo kanina na opisyal na katuruan ng Iglesia Katolika na si Santa Maria ang ina ng Iglesia. Tinanggap mo yon. Pero sabi mo kasi kanina, hindi lang siya. Meron ka bang pwedeng ibigay sa akin, bro, na opisyal na katuruan ng Simbahang Katoliko? Na Katuruan, maliban kay... bro. Wait lang muna, hindi tayo magkakano dito eh. Meron ka bang maituro, bro, na tinuro ng Iglesia Katolika na maliban kay Mama Mary, merong ibang inang Iglesia Katolika? Sino yon bro? Bro, wala na ba? Ambot lang ninyo bro, og nagtudlo pa ba ang church og napabaylain ang tudlo sa church? Mo na imong ingon ang Hindi, tudlo. bro, sabi mo kasi kanina, maliban kay Maria, meron pang ibang ina. Tapos naninindigan ka Katoliko ka. So Bro, bilang ang akong Katoliko, gingon, bro, wait lang muna. The mother Bilang of the naninindi, church. bro, tumahimik ka Diba? muna ha. O, wait lang muna ha. Kasi nagpakita ako ng batayan dito na opisyal na katuruan ng Iglesia Katolika, si Mary is the mother of the church. Balikan ko basa ha, yung aking batayan kanina. Ito oh. Ang sinabi ni Padre Darwin ay hindi literal. Ito ay may paliwanag sa spiritual o theological na pananaw. Sa pananampalatayang Katoliko, si Maria ay itinuturing na ina ng simbahan. Agree ka ba dito? Itinuring nyo lagi. Hindi, agree ka ba dito? Yes or no? Hindi lagi ko agree ana nga si Oh, Mary ang mother ngayon. of the church. Dahil hindi ka agree dito, pwede ka bang magbigay sa akin na opisyal na turo ng simbahan na salungat dito? Wala lang ko kalimutan. Wala ko na pangutanong ko rin. Ibig sabihin, ibig mo bang sabihin yung pagtutol mo? Wait lang bro. The church- Yan bang the pagtutol church is mo? Christian. Wait Makinig lang ka. muna The church bro. is Wait lang muna. Christian. Bro, wait lang muna ha. Christ Yan, is the bro. founder. Bro, wait the lang church. muna. Wait lang muna. Wala na. Tumahimik ka Simple as muna. Bro, tumahimik ka muna. Ito kasi, sinasabi to sa pananampalatayang Katoliko, si Maria ay tinuturing na ina ng simbahan. Sabi mo, tutol ka.
Meron ka bang maipakita sa akin na dokumento katoliko na sasabi si Maria ay hindi ina ng simbahan? O wala? Wala. Ano bang tanong sa Kasi tumutok ka dito eh. Bro, tinatanong kita kasi ganito yan, bro. oh. Bro, tinatanong kita, bro. Turo Bro. sa church, bro. Si Mother Tumahimik ka Mary. muna, bro. Tumahimik Si ka Mama muna, Mary bro. ang mother of the church. Bro, Mo na ituro. Di ba? Yun na Mo nga. na ituro sa simbahan. Oh, ngayon, mo, tutol ka ba? Or agree? Oh. Disagree ko. Ano pa kita? Disagree, oh. Tinatanong Turo na kita sa church. dahil Si Mother disagree Bausan, ka. Bausan, Bro, bro. okay. Tinatanong kita dahil na-twist naman disagree na ka. ibang- Bro, Di ba Jando, hindi nga daw siya Ano? makikinig sa Brother Jando, ang explanation niya kasi galing na Brother Jando, kahit hindi mo siya hanapan, hindi talaga siya naniniwala sa simbahan, kahit sa Pope, kasi daw, Hindi ko sinabi hindi ako naniniwala sa simbahan. You're putting words in my mouth na naman eh. oh, Ang sinasabi ko, hindi lahat ng turo sa simbahan totoo. At Hindi na ako katoliko sangayon to. sa- hindi daw lahat ng... may tanong ako sa kanya, Brother Jando. May tanong ako sa kanya, Brother Jando. Kung hindi ka, saglit lang, Brother Jando, kung hindi ka naniniwala sa simbahan, babasahin ko sa iyo to, i-confirm mo kung naniniwala ka dito o hindi. No? Pahayag 2:7, ito ang sinabi ng Biblia. Ang lahat ng may pandinig ka ba? Bro Randel, may pandinig ka wala? Bro Randel? Nawala, Bro Jando? Nandiyan na Bro. siya. Bro, papasultihan sa ko ha. Kay, Kanina ka pa nagsasalita, may pinabasa ako na ipapatanong sa'yo, wait lang. Kapila Oh, na sa kikingon, nga di ko mutuo sa simbahan. You're putting words into my mouth. Hindi ka naman talaga tumutuo simbahan eh. Ikaw na nga nagsabi na hindi lahat eh. Yun naman pala eh. Yun, sinabi ko na. O ganun pa rin Ayun yun. na nga. Hindi hindi ka Tutol mutuo. nga. simbahan, hindi lahat na turo ang simbahan. Agree ako. Ganun pa rin yun. Ganun nga. Ganun pa rin yun. Pero ang tanong ko sa'yo, oy bro, Brandel, ang tanong ko sa'yo, Brandel, Bless. Brandel, ang tanong ko sa'yo, ito sinasabi ng Bible. Sabi ng Bible, ang lahat ng may pandinig ay makinig. May pandinig ka ba? May premise ni mo na bro. Masama-sama, ay may pandinig ka ba? Okay, may pandinig ka. Okay, so direktuhin ko yung pagbasa. Ang lahat. Kaya nga, i-direktuhin ko yung pagbasa. Didirektahin ko na nga. O ito, ang lahat. Kasi tinatanong ko kasi baka kasi wala kang pandinig kaya hindi ka naniniwala sa simbahan eh. Kasi ito kasi pahayag ng Bible. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Sa ano kayo makinig? Sa iglesia o hindi sa iglesia? Sa iglesia. Ngayon, question ko sa'yo. Question ko sa'yo. Ang imo manggod, sa lahat na sinasabi sa iglesia, giing na natika, nga naimusod sa atong iglesia, sa Acts 28, naimusod sa atong iglesia, Matagal na yan, bro. Matagal na yan, bro. Bro, si Martin Luther tinutukoy dyan, bro. Matagal na patay si Martin Luther. Martin Luther na tinutukoy dyan. Ibig mo bang sabihin, Bro Randel, ibig mo bang sabihin, ikaw itong sinasabi ni San Pablo sa kanyang sulat kay Timoteo, basahin kong sulat ni San Pablo kay Timoteo ha. Darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa dos muna. Bisahan ko na lang sa uno, no? Sa harap Dos. ng Diyos at ni Kristo Jesus, nakahatol sa mga buhay at sa mga patay alang-alang sa kanyang pagdating bilang hari, inaatasan kita. Ipangaral mo ang salita ng Diyos, pagsikapan mong gawin iyan, napapanahon man o hindi. Himukin mo at pagsabihan ang mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Sapagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong katuruan, sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo, kundi ang ibig lamang nilang marinig. So ikaw pala to. Kada, mga CFT na. Kami turo na simbahan eh. Tingnan mo, sinungaling talaga. Tingnan mo, sinungaling siya. Kawawa. CFD daw yan. Ang CFD, walang ibang tinuturo kundi ang turo ng iglesia.
Tinanong ko siya kanina, yung sinabi ba na si Maria ina ng simbahan, agree ka ba doon? Hindi ako agree. Sinong tumututol? Sino nga? Siya. Oh. Ito, inaakusahan niya tayo ang linaw ng Bible saan tayo makikinig. Ang lahat ng may pandinig ay Oy. makinig sa sinasabi ng Espiritu sa iglesia. Huwag kayong maniwala na Katoliko Makalinaw dyan. yan. Huwag kayong Correct. maniwala na Katoliko yan kasi may santong Sinungaling yan. nagsabi. May santong nagsabi, I am not worthy to be called Catholic if I cannot defend my faith. My faith. Sabi ng, ano yun? Si Saint Saint Alexander. Jerome. Ah, sino yun? Saint Ah, Jerome? Saint Cyril of Alexandria. Sabi niya, I am not worthy to be called Catholic if I cannot defend my faith. Ito naman siya, hindi siya nagde-defend. Tumutulig sa, hindi talaga siya Katoliko. Hindi ka Katoliko yan. Kanina. Walang aral ba dyan do? Walang aral ang Panginoong Jesucristo, ang apostol, na hindi sundin lahat ang aral ng simbahan. Inapakalinaw nga sa Great Commission ka, Luke 10:16. tapos hindi mo pala sinusunod. Ano ang turo sa Luke 10:16 sa bro. Luke Great 10:16. Commission ba do? Kasi ang sa kanya kasi, hindi daw sundin lahat ng turo ng iglesia. Ano ang turo sa Great Commission? Hindi ba lahat? O basahin natin ha. Turuan niyo silang sumunod sa lahat. Lahat. Na iniutos ko sa inyo lahat eh. Sa kanya, hindi lahat. Oh, bro. Ang sinabihan dyan ni Kristo, mga apostol, turuan sila. Nang magturo ang Iglesia. apostol at ayaw mo makinig, ano sinasabi sa Lucas 10? Oh, hindi nakikinig sa Panginoon. O, pag hindi ka nakinig sa iglesia, hindi ka nakikinig sa Panginoon. Pag tinakwil mo yung katuruan ng iglesia, tinatakwil mo yung Panginoon. Ang Ngayon, delikado ba dyan do? Kasi hindi niya tinatanggap ang turo ng iglesia. Ang sinabi ng Panginoong Jesucristo, delikado siya. masyadong Ito, lagpas na tayo. Sa Matthew 14:15. O ito. At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong paa. Tandaan ninyo, sa araw ng paghuhukom, nako kapatid, kawawa ka, ay higit na mabigat ang parusang igagawad ng mga mamamayan ng bayang iyon kaysa parusang dinanas ng mga taga Sodoma at Gomora. Kawawa ka. Isa ka sa hindi tatanggap sa iglesia, sa turo ng iglesia, kawawa ka. Mas kasindak-sindak ang parusang ng Diyos na igagawad kay sa iyo kaysa Sodoma at Gomora. Kung yung mga Sodoma at Gomora pinaulanan niya ng apoy galing sa langit, baka hindi ko lang alam kung ano ang baka planeta na ang ipabagsak sa iyo ng Panginoon. Katong inyong mo defend na ko no kay lisod mo pud kayo nga naka-unmute ko nya sige mo tira sige kuha nya dili po ko ka defend sa mga kagulingon. So salamat kayo no. Kanang imong giingon nga maminaw sa iglesia, katuruan sa iglesia, ato sa nag-equalify. Okay na. Sa ning iglesia ha. Ugma Diba? na lang na, Kaya bro. kanang Bro, INC, kanang ugma. INC, SDA, iglesia man po na sila. Dili na sila Iki man nga iglesia, ang ipasabot nga iglesia, tinuod man nga iglesia. Naaday peke nga iglesia. Naipig hindi mo mga obispo. Nang iglesia simbahan kay na may mga obispo. Mapigil mo nga na may obispo. Ano Ano na lang bro, Unsa naman ka, oy? ano na lang bro. Nagnilagubo naman yung mga gibati diya kaya kapilde. Balik na lang ugma. wala koming indre para moingon ko daog ko pildig. Pildi lagi ka, bisag kung saan bali mo pildi gid ka. Bisag wala ka niyan di ka pildi gyapon ka. Kaya ang gibati. Balik na lang ugma para mas makadaog ka. Pildig wala pa kakibaw sa Minis Blessing pildi ni noon. Dili na ko ni grasya oy, unsa ka basbas, wa ka na minaw. Sige bro, John Ray. Ugma i-prepare Hey, ko asa to, ba dyan do? ugma, Wait lang ba dyan do? Blessing. Awan tayo. Tingnan natin ano ang blessing. Sige, blessing. Sige, blessing. Blessing. Sige, Wait lang be. Blessing. Alas 12 yan. Hindi, ito na lang ba dyan? Ito na lang. Pakita sa monitor ha. Oh, hindi ba kasali ang grasya diyan? Ikaw ipakita sa monitor. Wait lang, sige, wag ka, relax. Wag kang mataranta diyan. Ano ka ba? Toronto. Ayan, pakita natin. Oh, hindi ba kasali bigyan natin blessing. Pakita. God's favor and protection. Similar, protection, favor. Okay. Prayer, invocation. Grace! Ayan o, Grace, oh! Sama ka? Paminaw. Grace! Praying. Grace! May grace! Bro, Uno, ugma na lang. bakit mo sabihin hindi ko alam? Ayan o, may grace, oh!
paminaw sa Bro, ugma na Pray lagi for bro. God's Kinabutata favor. na ka bro. Ugma na pud lagi. Butata ka na naman. Ugma na pud lagi. Ugma na. praying for God's favor na. Bro, Praying for God's favor. Ano naman? I-bless din mo. ugma Diba? na lagi. Kaya nga sabi ko sa Tagalog, basbas. Oh, karon basbasan din na nimo ang same sex Bro, ay dili ko po lang ibasbasan diyan. Oh, sa mali siya. Mali, wala kang alam. Mercy. Mercy blessing eh. Mercy Bro, blessing eh. Bro, hindi ang couple ang binasbasan kundi ang individual, hindi ang couple. Walang alam to. Kaya nga hindi kasal eh. Bro, ito na lang bro. Bukas, balik ka. Siguraduhin mo, ready ka bukas ha. Wala mo topic bukas. Sino Oy, ako bukas oy. Wala ka bukas? Ako ang magta-topic Nga, bukas. sige. Ikaw magtabi bukas, so huwag ka na lang mag-topic. Si Randel, pasok ka bukas ng gabi, alas 8. Tapos ng gospel reflection ni Brother Angel, kayo na agad kasunod. So ako ang mamamagitan sa inyong dalawa. Both sides ha, both sides. Kasi pag ako nag-moderate About sa teaching of the church, Brother Jando. About sa teaching of the church. Sige. Ganito yan, no? Kasi yung pag-aangkin niya Katoliko, hindi naman nakikita sa kanyang mga sinasabi. So ganito yan, kasi stand siya Katolik, siya din Katolik ka rin. So ito mangyayaring sa ating talakayan. Kung sino sa inyong dalawa ang makapaglabas ng official document ng Katoliko at yun ang kanyang tinuturo, siya ang lamang sa debate. Ngayon, kung sakali si Randel tumututol siya, kailangan sakali si Randel tumutol siya, kailangan niya maglabas ng official document ng Katoliko. Kung wala siyang mailabas, lugi siya doon. Kasi, yung claim niya, sariling unawa lang niya. Samantalang si Brother John Ray, may dokumento, lamang si John Ray doon. So, yan ang ating rule bukas. Basta Catholic against Catholic, sinong makapaglabas ng official Catholic document, siya ang lamang. Yung hindi makapaglabas kasi opinion lang niya yan, naglalagablab na ano lang, pakiramdam lang, sabihin, sariling opinion niya, doon siya lugi. At ang lalamang dyan, yung may dokumento. Sabi ni Father Darwin, lahat ng argumento patas lang kung walang hawak na ebidensya. Kaya para maging mabigat ang iyong claim, dapat may ebidensya ka. Kung wala kang ebidensya, lugi ka talaga. Brother Randel, bukas na lang. Brother John Ray, ihanda mo yung topic mo just in case hindi siya sumipot bukas dahil maduwag siya. Wala kong problema, Brother Jando. Basta ang topic bukas about sa church, kung dapat mapaniwalaan ng aral. Biblical tayo. Ay, yun na nga. I-ready mo pa rin yung topic mo just in case hindi siya sumipot kasi maduwag siya. Pero kung talagang maninindigan siya bukas na magkikipagtalakayan siya sa'yo, so yung topic mo, next na lang yon. Next. Sige, okay lang. Kung sisipot siya. What if hindi Hindi sumipot? sisipot yan. What if hindi sumipot? I-ready mo na lang. Mas bata sige. naka-ready ka pa rin kahit na sakali hindi siya sumipot. Kasi kung pagbibigyan ko siya, buti na alas 12 dito. Buti na lang. Nakita po sila natin. Pati hindi ko kayo iniwan ngayon. Si di ba yung andun sa taas tulog na. Hindi ko kayo iniwan. Okay, no? So, Brother Randel, bukas na lang ulit kasi pag pinagbigyan pa kita ngayon, naabuti na alas 12 dito. Bawi ka na lang bukas, bro. Bro, bawi ka na lang bukas kasi may dokumento kami pinakita, ikaw wala, sarili mo lang unawa. Whether you like it or not, talagang nabutata ka kasi may dokumento kami, ikaw wala.